of the night for the Saturday special of MPL Philippines Season 14. Ang laban na to ay Team Liquid Philippines kontra Aurora MLBB. At Game 1 pa lang to, so kung di pa gising yung tropa nyo, gisingin nyo na. Gisingin nyo na, pati yung nanay nyo na natutulog kahit hindi niya alam yung MLBB. Gisingin nyo na again. Kagising-gising naman kasi talaga itong laban na to. Rinig na rinig natin dito sa Green Sun Hotel eh. Hindi ko nga alam kung naririnig ba ng mga online viewers natin yung energy ng crowd, pero simula pa lang may tumatambol na. Alam mong mainit ang laban na to. Yeah, yung mga tambol na yan, actually nagdadagdag intensity pa yan no, kapag ka naglalaro ka. Oo. And for sure naman naririnig at nararamdaman din yan ng team na sinusuportahan, Team Liquid or Team Aurora. Hindi ko kasi sure kung saan ba yung tambol eh. Saan ba yun? Hindi ko rin alam, pero ramdam mo yung dagungdong eh. Yung tipo yung dumudugs-dugs-dugs sa puso mo. And at this point, of course, ay tahimik pa rin naman ang ating laro. Sadyang nauuna ang Aurora in terms of their rotations, pero iba naman kasi pala ang pakay ni Carl. Napakabilis si Carlito dito ha. Anyway, ay kapansin-pansin din ang pagprayo dito sa may bandang gitna na puruhan itong si JP at going back dun sa gusto kong sabihin, dalawang Purify para sa Team Liquid PH, respecting yung crowd control na meron ang Team Aurora. And I want to point out din yung Purify na pinaka-importante dito, yung Purify ni Benny. Yep. At this point, pwede nga niyang ipop ng early yung Fury niya habang nagbe-blazing duet siya para hindi makancel yung kanyang blazing duet sa harapan ng Deadly Catch. Naku, speaking of pag-cancel, si Sanford ata ang kakancelin nila dito. Hindi, napag-flicker out na rin. Pero magandang information ito para sa Aurora. Kulang ang kit ng Team Liquid PH pagsimula ng unang turtle ng laban. At napaka-importante pa naman ng XP laner kapag first turtle ang usapan dahil usually sila ang may access sa mga malalaking abilidad. Pero dahil nga wala ang kanyang flicker, mukhang kailangan munang rethink ng approach ang TLPH dito. Oo nga no, pero si Sanji ay nandun. Medyo delikado yung pwesto niya. Level 3 lang si Sanji dito, tumama yung stun. And ayun! NJ! Demon Kite with that first turtle habang yung patingin nandun na. Deadly Cash, sino kaya ang madideds? Wala iba kundi itong si Sanford. Grabe din talaga yung combo ng isang glorious pathway with the Deadly Catch. Ito yung tipo na malagkit yung dagat, men. Malagkit na nga yung dagat, may mga pating pa. At si Sanji still looking for the Eternal Guard, level 3 pa lamang. At mukhang ini-invade na agad ng Aurora ng maaga pa lang. Ang plano sana kasi ng Team Liquid doon ay magpa-level 4 doon sa may top lane. Kaya lang ang problema, nagsisimula na yung turtle. So, ang naging responde ng Team Liquid ay samahan na at i-check no, para doon sa vision ng unang turtle. Pero kailangan mag-move forward dito ng Team Liquid PH. Again, Carlito, hindi pa naman siya nadideds dito. So, importante ang damage na nabibigay ng isang Nolan mamaya. Kamunti ka na nga siya mamatay kanina. No? Napakagandang save lamang mula sa Sansan Duo. Nakita ko yung paglalapag ng mga skills ni Sanji doon. Paurong na doon sa Nolan. Kumbaga, pag ang choice ng Aurora doon, either chase the Nolan at masaktan kayo o si Sanford na lang. Well, look at this. Benny Cutie burning the blazing duet ng maaga para lamang makalamang sa farm. Ayan na, iiwan na niya sa lane si Doming. Do-double lane na rin ata dito si Benny Cutie. Remember, Claude ang isa sa mga pinakamabibilis na hero sa gold lane na mag-double lane. Diba? Dahil nga doon sa kanyang BMI and yun na nga ang ginagawa dito ng Team Liquid. Vexana pa. Vexana pa ang kasama mo. Napakabilis talaga mag-clear niya, no? At tamo, kakakita pa lang ng mga minion sa baba ay mukhang kailangan makakabalik na agad siya. Isang minion lamang ang nawala. May ganyan pa. May crab pa. Grabe, sulit na sulit ang ikot. Naku, sulit din ata dun sa may bandang ibaba pero napa-primal rat na itong si Sanford. Yung attempt ng dalawang members dito ng Aurora sa itaas ay hindi naging matagumpay. At may mga ultis din sila na nagamit Kumbaga, hindi man naging matagumpay dahil hindi sila nakakuha ng kill. Napauwi naman nila. At si Benny Cutie, quick BMI back to safety. And this is what we see in the gold lane. No? Talagang hindi sila nagkakahiya ang magbatuhan ng skills. Yun lang. No? Pero kasi alam ni Benny na lugi siya doon pag nakazaman force. No? And ang power spike kasi niyan, late game pero Purify na gamit nga dito ni Sanji. Habang nailapag na rin yung Eternal Guard, pasok din ni Sanford doon. Habang nandito si JP, makakatakas nga ba siya with the sliver of health? Grabe. Hindi pa rin dahil si JP mapapatumba, dalawa kagad ang nakuha ng Aurora. September pa lang pero parang New Year na. Ang daming nagsitalunan sa laban na yon. At Turtle ay mapupunta sa kamay ng Aurora. At si Benny Cutie, delikado. Ay, nakatakas si Benny Cutie doon pero nakakuha ng kill ang Team Liquid PH. 3-4-1
Pero may Lord, Turtle rather, na nasama dito sa Team Aurora. Oh, and then Aurora right now, control over the early game. Alam nilang Claude yung katapat nila at hindi masyadong masakit ito ng early game pa lamang compared to a Harith. Talagang lamang talaga in terms of damage ang Aurora at talagang napepwestohan pa nila with Rene J. And I would say, si Tigreal, isa sa mga picks to watch out for kung si Rene J ang usapan. Oo nga, dalawa nga na implosion niya dun eh. Oy, pero nandun yung Wow. fracture. Wow! Kayang saluhin, may recalls pa from Doming. Grabe yung recall yun, napapasigaw ang Auroras. Ayun eh, parang the showmanship. Alam niyang mamamatay dapat siya kung tumama yung fracture na yun. And mind you, tama naman yung pwesto eh. Sakto. Yung fracture gitnang gitna, pero talagang hinintay lang. Sinidestep lang talaga. That was a good micro decision coming in from Doming. Pero mena, ang mga nagre-recall kay Carl TZ, medyo nag-iinit yan si Carl kapag ganyan. Oo, nakita na natin baka ilang beses. Actually, isa sa mga buhay na patunay yung rivalry ni Demon Kite Oo. at ni Carlito na sabi na pagpahinga daw, di ba? Oh, wait lang, walang pahingaan ata dito kasi si Edward ang sasalubungin ni JP. Nandun yung pokes from you eh. Purple Wolf lamang ang magiging punta rin ni Carlito at magiging matagumpay yun. And so far, Aurora pa rin ang lamang. It's a 2K gold lead at mukhang magkakaroon ng trade-off. No, hindi nga trade-off eh. Wala. Dalawang tore ang mukhang tutulakin ng Aurora. Isa sa baba at isa din sa taas. At napakabilis niyan dahil Bane yan eh. Oo nga, ganda ng space na naibigay din ni Edward doon sa may top lane. At ngayon si Rene J, ang puntira niya ata, napapurify na si Sanji dito. Wow! May implosion, pero sakto! Sakto yung deadly grasp para lang mabaliw itong Oo. mga members ng Aurora. Akala mo, kinilig eh. Una nanginig, tas tumalon, parang Onyx lang kahapon. Oo nga, may talunan talaga, pero implosion na gamit na dito ng Rene J. Dalawang nahuli. Habang Minowan's Fury naman, ang pagsagot dito ng Team Liquid PH Carlito ay makakuha ng isa. Habang si Edward. Edward, kailangan na rin tumakas, pero doon long range mula dito kay Sanford. Habang si Carlito ay mamamatay, Turtle buhay pa rin. Sanford versus 3, kailangan niyang umatras dito. Retribution na gamit na, pero si Demon Kite pa rin ang magtatagumpay. Nice turtle take mula sa Aurora pero Benny Cutie naghahanap na ng dugo. Hindi tatama ang Deathly Laban Grasp. sila. Ayan na, Deathly Catch ay nalabas na rin. At ayan na, Aurora nakapag-disengage. Sobrang deadly naman, no? Napakaraming deadly dito sa Oo, laban na to. May Deadly Catch, may Deadly Grasp. Ano pa ba? Sobrang deadly. Pero kung papansinin yung mga low-scoring game to, kung ikukumpara natin sa mga games na nadaanan ng Team Liquid PH at Team Aurora, and nakikita na nga natin, no, Benny Cutie with that Demon Hunter Sword, para nga naman matunaw. Ang kukulat kasi ng mga heroes Oo. dito ng Aurora Kahit ba sabihin natin si Edward at Rene J yung pinakamakunat dito, yung si Demon Kite kasi with this Bane, sabihin na natin masakit, yes. Oo. Pero yung build din kasi niya, may mga pa-chepi-cheping HP. Sabihin natin War Axe, may HP yan. Ang Endless Battle, may HP din yan. Oo. Kumbaga parang yung mga damage items na binibuild kay Bane ay hindi lamang damage lang ang binibigay. Yeah, alam na alam yan ng mga nagko-comment dyan, no? Ay, sa, oo. sa MPL na live stream natin, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa lahat na ng platforms. Oo. And yun naman yung maganda, no? Parang, alam mong, may idea na yung mga nanonood sa atin. Oo, Kung paano tumatalino. mag-MPL, tumatalino na. Every season, tumatalino yung mga audience. Diba? Parang nung season 7, sabihin natin kapag may sinabi kang mga terms, medyo hindi pa nila magigets. Oo. Pero ngayon, magsabi ka ng pangalan ng mga bush sa mapa, minsan mas alam pa nila kaysa sa atin. Alam na nila. Even nga yung mga skill names, no? Alam na rin nila. And yun yung maganda. Oo. And ang laki ng tulong talaga, no? Na i-expose, no? Yung mga viewers natin sa mga contents din na naibibigay. Oo. Even to mga players na to, nagko-content din yan. Nag-i-stream din yan mga. Si Carlito, sobrang lala mag-stream niya, no? Batak na batak mag-stream yan. At pati yung mga ibang players natin, kung kahit nga walang webcam maririnig nyo lang yung mga insight. Yup, Natuto nga ako bigla mag-Rock XP nung napanood ko yung isang mga live stream ni Flap. Talaga? At yan, former TZ brother ni Carl. Pero ngayon, no, dito sa TLPH, ay wala naman siyang kapwa TZ. Ang kasama niya dito ay isang cutie na si Benny na Oo. nakakapag-farm naman sa baba. Yan yung mga surname dati na nauso, no? Mga TZ, Cutie, Forever, Oh Oo. My. Ang dami na, no? Tsaka yung May mga ano, bandit pa. yung liga ng mga Nu. Si Chuck Nu, Chuck si Nu. Sagit Nu, Oo nga. Conceal. Wait lang, let's still play. Habang pasok ata dito, implosion, isa lang nahuli. Kaya lang nandun din yung Eternal Guard na pangbawi dito ni Sanji. Talo na muna with that ultimate. Habang si Sanji nakakuha ng isang kill. Habang nandun din si Doming, nakakuha ng isa. At yung patingay na ilapag. Saan po din kailangan na tumakas, pero normal hits lang ang binibigay niya dito. Ayun, Edward. At na-reset yung Lord na ito.
Kailangang umatras ng Aurora. Isa lang ang nakuha ng kanilang kupunan habang dalawa naman para sa kabilang panig. At si Carlito magtatagumpay sa Lord. Grabe ang sakit ng mga panturo ni doon. Tinuturo. Ni Sanford, ang daming tinuruan. Pinakita na niya yung finger of death, men. Aray ko. Kada banat niya doon kay Edward, nararamdaman mo yung percentage HP damage ng Yeah. isang Edith. Yeah. At para sa mga nagtataka kung bakit nga masakit yung Edith kahit tank build siya, nagta-translate kasi sa stats niya during the Primal Wrath. Lahat ng mga tanky items niya nagiging damage. Oo, may stock talaga eh, no? Oo. Pero nakita na nga natin ang handcam ni Benny Cutie. Wala pang ang mga click-click na mga... Ayan, no? Ayan. Oh, yan. Normal yan, eh, no? Yung mga kumiklik-click sa mga Normal shop, yan. di ba? Shop. Yung dati nga nakita ko yung mga ibang players may habit na nagbubukas lang ng shop ng walang rason. Oo nga, pinipindot-pindot So, lang. pinipindot-pindot lang. Nagtaka ako pero yung pala, tinetrain nila yung pag-buy and sell ng mabilis. Renny J sa likod, nag-conceal na siya dito. Pero Oo. walang kukunin itong si Renny J. Alam niya na malayo din ang kanyang mga teammates. Pero natunaw na kagad yung unang Lord ng laban na ito. Oh, grabe no. Kung mapapansin nyo, si Sanford naka-roam boots na rin this game. Ayan na. I think binili na to around the 8 or 9 minute mark kung saan nakakakuha pa rin naman siya ng dagdag na gold. Pero ito yung sinasabi nating bonus mga 100, 200, but still, that's something na dinadagdag sa'yo. Importante kasi na mauna ka sa mga item. Lalo na sa XP lane kasi tank 2.0 ka eh. Ikaw yung isa sa mga supplementary na na kailangan mag-soak up ng damage dito. Pero si Edward, naghahanap na rin. Siya ba ang uunahin dito? Deadly Gash na pinigamit. Pero kalat-kalat ang Aurora. Wait lang si Cartesi. Napakaganda ng kanyang pwesto. Naghahanap ng pwedeng machane pero nagpakita na kay Renny J. Okay, kailangan niya umatras dito. Renny J, nandun yung Minowan's Fury. Dalawang natamaan doon. Bang! Habang Minowan's Fury, balabalik mula dito sa Team Aurora. Lapag yung Zaman Force, pati yung pating. Kaya lang may ipit ata Ayun, ni Sanford. Pero kaya niya. Ayan na! Kinakaya dito. Nakakuha na rin ang isa. JB is down. Pero dalawa makuha dito ng Team Liquid PH. Ininex pa nila. Itong si Missy consistent. Pero yung burst from Cartesi is not enough. Nakuha din siya ng Yue. Grabe yung burst damage na nanggagaling dito sa Aurora. And gusto ko rin lang makita yung items kung naka Sky Piercer ba dito si Demon Kite. Oo. Dahil parang may nakita akong animation kanina ng Sky Piercer. And bakit ko nga ba ito binabanggit Dahil napaka-importante nito na pag low HP yung Edith, mapatay nyo na agad. Instant. Dahil kapag nakabanat pa ito, babalik yung buhay. Oh, instant no? Yung 4% na yon. And ito yung sinasabi ko, kaya pa sana pero nabugahan. Nabugahan dito ni Yue. And Carl TC, tinry din naman niyang mang-burst, kaya lang hindi pa rin talaga ganun kasapat yung Oo. damage niya. At si Domeng nakapag-farm na rin. Holy Crystal, crucial item pickup ito para sa isang Harith na nagsiscale lang lahat ng kanyang ginagawa with magic power. Kaya naman with that Holy Crystal pickup, i-expect na natin na during this Lord fight, ay talagang all eyes on Domeng for this one. Yeah, actually, kailangan mo rin tingnan dito si Renny J. Lagi siyang nakaantabay sa kung ano man ang gagawin dito ng Team Liquid PH. Pasok si JP dito, nagamit na rin yung ultimate Minowan's Fury as well. Pero nabawihan sila ng Team Aurora. Ito na yung pagsugod ng Wow. Aurora. Triple kill para kay Demon Kite. May kasama pang foul. Ang hirap pasukin ng Lord fight ng Aurora. Ang daming nilalapag. May Glory Spotway ka na. May Dami. Summon Force ka pa. Tapos Wow. kapag nakalusot ka na sa mga zoning nila, biglang may Renny J na mamanduhan ka. No. And with all of that, pwede pang ang agawin ni Yue, yung Eternal Guard. Ibang klase, no? Si Edward naman ngayon yung nasa harap. Renny J naman ang lumikod. Oo. And nakita natin yung, sabihin na natin yung layer, yung skill management dito ng Team Aurora. Sobrang ganda. And Team Liquid, hindi nga sila nakapag-react doon halos eh. That's true. And then if you're 4.5k gold lead, kaya pa rin naman Okay. ng Team Liquid Philippines. Kailangan lang nila siguraduhin na tatagal itong laro dahil unti-unti na rin namumuo ang bagyo. Ayan na. Oo nga pala, no, napag-usapan natin yung bagyo. Kakatapos lang ng mga split push Oo. na ginagawa dito ni Benny Cutie. Pero ang problema, sila yung nakadepensa. Sila yung nakaaatang dito sa depensa at ang Team Aurora. Nag-aantay lang sila pero Sanford! nila dito nagamit na Wow! Nakakuha nilang kill dito si Sanford. Same with Edward. Ay, walang iba. Si Sanford namatay. Nadala para sa TPH. Nandun
doon yung Eternal Guard. Sinasalunan masip na rin yung mga hampas ng Eternal Guard mula dito kay Sanji. Pero successfully mapapatumba yung gitnang tore. Kahit masabihin nating dalawa yung namatay sa side ng Team Liquid ay masaya na silang na-shutdown nila si Demon Kite. That was the first death for Demon Kite at grabe yung dagdag niya na gold para sa nakakuha. And for Sanford na gumawa ng play na yon, pakiramdam ko, intayin na lang yung flicker niya for the next fight dahil at this point, kaya pa naman pumalag ng Team Liquid Philippines with a 5K gold lead na hawak ng Aurora. Oh, mahaba pa to, 78 seconds para sa next na objective. Sapat na window pa ito no, para makapag-clear wave, makakuha ng mga objectives. Even, kumbaga, even yung mga items din, nakakailangan nila. Actually, ako nga, litong-lito na ako. Even yung community natin, nalilito rin eh. Medyo 50-50 to, no, Diba? men? Di tayo marunong magbilang, lamang ng 10 yung isa. Pero at this point, 50-50 pa rin naman ang laban na to. Lamang ang Aurora ngayon dahil ito yung power spike nila. Yeah. Kumbaga, ito na yung peak ng Bane. Pero tandaan natin sa late game, kapag nagbanatan ang isang Benny Cutie at Doming without the Summon Force, ay hindi kayang sumabay ng isang Harit. So, kailangan pumili ng pwesto ang Aurora the moment na pumunta tayo ng late game. Yeah. So, ibig mo sabihin, kung para maipanalo ng Team Liquid, kailangan nilang piliin din yung mga team fights na kanilang That's lalaroan dito. And kung ikaw naman ng Team Aurora, hindi mo na kailangang maghanap pa ng team fight. Eh, no? Oo. Ang next na objective nyo kasi, magkita-kita dun sa Lord. And kapag ganun ang sitwasyon, masasabi ko na may malaking kalamangan ang Team Aurora dito. Dahil hindi na nga kailangang antayin si Benny Cutie na kung saan siya gagawa. Kasi kusang papasok yan, di ba? Kusang papasok at napakahirap talagang pasukin na Aurora. Especially now na may immortality pa si Rene J. Kahit mamatay yan sa harap, the moment na makapasok kayo sa likod, nakaset up na yan eh. The Revitalize is there for Glorious Pathway nandyan din. So 2 choices ngayon para sa Team Liquid Philippines. Either trade for the big objective o mag-hero na lang. Siguro at this point, kung gagawa nila ng punto na mag-steal, kailangan gawa ng path si Carl TC. Ayun na nga, no? si Rene J ay nakita na nila half health 20k ang buhay ng Lord na ito, knock up. Pero kailangan lang munang hawakan to ng Team Liquid PH. Ano kaya magiging entry? More Earth Shatter, Yue, Chumichek Bush. Pero makakabalik naman sa mid lane. Mukhang sinasayaw na lamang ng Aurora ang Lord to. Papatagalin nila to. Ang ganda ng flow dun sa may bottom lane. At nandun na yung conceal. Rene J naghahanap na magiging target na dun yung wow! Masyadong malayo ito si Carlito. At ngayon, siya at ang mapupuruan na gamit na rin yung Eternal Guard. Habang si Sanford nakapatay din. Courtesy of Aurora. Talunan muna sila kahit wala pang bagong taon. Napa-Winter's Crown na rin itong si Yue. Benny! 4 na members sa mamamatay at wipeout para sa Aurora! At ito na nga ata ang pagtatapos ng Game 1 and double na ang call ng Rora. Tatapusin na ang Game 1 at sila ang makakakuha nito.